Punong-puno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit sa Cambodia. Kanina 3 kasunduan ang pinirmahan, kabilang na ang may kaugnayan sa paglaban sa krimen. At saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, nagtapos sa isang state banquet ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Phnom Penh. At nakapagpulong din siya sa mga negosyante rito sa Cambodia, pati na yung mga negosyante sa Pilipinas na dinala niya rito sa Cambodia. At ang tagapagsalita naman ng palasyo ay na nandito rin sa Cambodia ay nagkomento doon sa mga isinuwalat sa flood control hearing dyan sa Pilipinas. Habang nasa state visit dito sa Cambodia, si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Lady. Handa po kaming tumistigo. Nakarating dito ang hiling ng mga diskaya na proteksyon mula sa Pangulo matapos nilang pangalanan sa Senado ang mga opisyal ng gobyernong sangkot-an nila sa korupsyon sa mga flood control project. Hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Sabi ng palasyo, ang mga pinangalanan ng mga diskaya isasama sa investigasyon ng binubuo ngayong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Hindi pa nagsasalita rito ang Pangulo dahil bukas pa siya inaasahan makakapanayam ng media bago siya umuwi sa Pilipinas. Bit-bit niya pa uwi ang 3 kasunduang pinirmahan nila kanina tungkol sa higher education, air services at ang kasunduan ng Philippine National Police at ng National Police of Cambodia sa paglaban sa transnational crime. Halimbawa niya ng human trafficking sa mga Pilipinong dinadala sa Cambodia para gawing scammer. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. We agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Naaalarma raw ang ating embahada rito lalo't dumarami pa ang mga Pilipinong nare-rescue nila sa mga scam hub dito sa Cambodia. Mula sa 80 noong 2024, 180 na ito sa kalagitnaan pa lang ng 2025 at meron pa raw nagpaparescue pa. Some of them come from the pogos that closed. We thought that, we were going to see the numbers fall. But, we thought that people know better. Online pa rin daw ang recruitment sa mga scam hubs sa Cambodia at sa backdoors pa rin ipinapasok dito gaya sa mga ilog. Bilang proteksyon sa mga OFW sa Cambodia, inanunsyo kagabi ng Pangulo sa harap ng Filipino community rito ang pagbubukas ng Migrant Workers Office. Naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Pia, ang lipad ng Pangulo pabalik sa bansa bukas ay alas 12 ng tanghali, oras dyan sa Pilipinas. Pero bago siya umuwi ay may press conference muna siya sa Philippine Media Delegation dito sa Cambodia. Wala po rito sa Phnom Penh, Cambodia. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.